Sa Caloocan City, gumugulong ng muli ang interagency meeting sa lungsod na layong makabuo ng mga hakbang na tutugon sa epekto ng krisis sa langis at sa mga pangangailangan ng mga residente sa lugar. Ang mga napag-usapan sa pulong, idedetalye ni Catherine Landicho. Pinangunahan ng pamahalang lungsod ng Caloocan ang ikalawang interagency meeting ng binuong task force na nakatuon sa energy at fuel conservation measures upang suriin ang kalagayan ng mga programa sa gitna ng patuloy na krisis. Sa naturang pulong, iniulat na libu-libong piso umanong natipid ng munisipyo sa konsumo ng kuryente at krudo noong buwan ng Marso dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang at masusing pagbabantay ng mga kawani. Ayon sa ulat, nananatiling matatag ang presyo ng mga bilihin sa mga palengke at gasolinahan at wala ring naitalang insidente ng fuel hoarding sa lungsod. Tinalakay rin sa pagpupulong ang ilang panukalang hakbang upang higit pang matulungan ang mga residente. Kabilang dito ang posibilidad ng pagpapatupad ng hybrid arrangement para sa mga summer classes at online classes sa darating na pasukan. Isinusulong din ang pamamahagi ng bigas kada buwan mula Mayo hanggang Disyembre taong 2026 para sa mga nangangailangang pamilya. Bukod dito, planong ilunsad ang programang Agapay sa Manggagawa na magbibigay ng tiyak na kita para sa mga PUJ driver sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng sakay sa mga mamamayan. Kasabay nito ay pinag-aaralan din ang pagbibigay ng diskwento sa gasolina para sa naturang sektor. Tiniyak ng pamahalang lungsod na patuloy din itong pag-aaralan at ipatutupad ang mga konkretong solusyon upang maibsan ang epekto ng krisis sa komunidad. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.